Hi guys, mega mega love shout out sa ating lahat, saan man, sa Pilipinas man or sa ibang bansa. Dito ulit tayo mga idol mag-vlog. May vlog for today. Ay, yun, nag-English. May vlog for today. Pero talaga mga idol, sa pag-vlog, hindi talaga yan mapiperfect. At least, tinatanggap ko naman itong vlog na to, tapusin mo ito, mabaguhan ka man, may makukuha ka ditong tips kasi base lang to sa aking experience. Kasi sabi nga naman, mas maganda pa rin magpakatotoo po tayo guys, kasi sabi nga naman kung mga gagawin natin na ma-perfect tayo dito, tapos sa pag-vlog, tapos yung mga sinasabi natin, magaganda yung sinasabi natin pero hindi naman tumutugma sa vlog. Sabi ko nga naman, kahit ma-10 lang yung views or malima lang yung views, okay lang, basta importante yung makakapanood nito ay makakakuha sila ng aral. Ayan, mega mega love shoutout nga pala sa ating supporter, at saka unang-una sa lahat, papasalamatan natin, magpapakatotoo na lang tayo guys. Pasalamatan natin yung mga super chat mga idol, yung nagpapalipad sa atin, at saka unang-una sa lahat, nagpapasalamat din tayo sa mga laging nagsusupport sa atin, mga video, at saka real talk naman lang natin. Papasalamatan natin yung mga nagwa-watch ng ating mga video, kahit sabihin man natin na hindi tinatapos nila yung ads, okay lang yun, at least na watch tayo. Kaya unang-una sa lahat, lalo na yung mga nagtatapos itong ads na itong video po natin. Pero sabi nga naman, pag nakakuha ka naman ng kahit kunting tips dito sa kung mapupwede kahit isang ads lang, pagbigyan mo ako at saka hindi mo i-skip, malaking pasasalamat ko na yan guys. Sa ngayon naman, ang natin, ang i-vlog po natin, pag-uusapan natin dito ngayon, ang sabi nga naman, sa pag-vlog natin na gawa tayo ng gawa ng vlog pero walang nanonood, walang pinagdaanan ko talaga yan sa una ko pag-vlog. Doon pa lang, kumbaga sa mahina ang loob ko. Doon pa lang sa first step ko sa pagpasok ko dito sa live, ay sa live, nagkakamali tuloy sa pag-vlog natin. Kung tutusin talaga, hindi talaga ako papasa kung iisipin ko talaga. Pero sabi nga naman, wala naman mawala kung subukan mo. Kasi sabi nga naman, kung gusto mo talaga yung yung kung gusto mo talaga itong itong tatawag na kung tawagin ba ay gusto mo tong part na to na pag-vlog, syempre mag-focus tayo doon kasi nandito naman lang tayo. Hindi po gagawa lang tayo ng vlog. Ay, gusto ko ngayon mag-vlog ako ngayon. Pag kumbaga sa ay mag-vlog ako ganun. Kumbaga sa hindi po 'yun kasi lahat ng bagay ay pinagplaplanuhan mga idol. Kaya 'yun po. Salamat nga pala sa mga super chat natin, at saka sa at saka yung mga sumusuporta. Always natin yan pinasasalamatan kasi dyan pa lang malaki na ang po natin, revenue po natin mga idol. At saka ngayon pag-uusapan natin kung paano tayo aangat dito. Siyempre, yung i-vlog ko naman, kumbaga sa kung base lang sa aking experience, kasi kung tutuusin naman, sa 5 buwan, halos buwan-buwan tayo niyan sumahod. Promise, nakita nyo naman sa unang kong vlog na ipinakita ko naman kung paano tayo sumahod, kung saan nanggaling yung sahod. Kasi mahirap naman natin yung nanonood, tulad ikaw ngayon nanonood ka, sabihin ko ay nagsahod ako ngayon ng 100,000 ganun pero wala naman tayo pinapakita. At least sasabihin, ano kaya kung totoo yung ganun, hindi mamomotivate po yung manonood. Kaya ngayon na iano na natin, ipagkukwentuhan na natin mga idol. Unang-una sa lahat, talagang mahina sa una na pagpasok ko. Ang kamalian ko doon mga idol, hindi ko pinag-aralan yung yung thumbnail.
kasi yung thumbnail, pasensya na po mga idol ha, minsan yung ano ko po, yung pronunciation ko mga idol, hindi man perfecto. Kung baga minsan nagkakamali tayo, tanggap naman ako ng basher or ano, yung ano, tanggap naman ako kasi tao lang tayo mga idol, may pagkakamali din natin. Once na may pagkakamali ako, sa susunod pinag-iigian po natin na hindi na natin magawa ang pagkakamali. Kaya unang-una sa lahat, pagpasok natin sa pag-vlog, base sa aking experience mga idol, kasi pasok lang ako kasi sabi ko ano, pero nung pumasok naman ako, pinag-isipan ko lahat talaga ng ikaaangat ko. Puro pareho din sa pagtatrabaho natin, or sabihin na lang natin sa pagmamahal mga idol. Kumbaga sa pagmamahal mga idol, hindi mo kumbaga like for example, tayo ay umano ng panliligaw mga idol. Hindi undas pat yan, sasagutin ka. Kumbaga puro pareho din yan sa pag-vlog. Hindi undas pat na pag-vlog ko ngayon, patok agad, boom, kukuha tayo agad ng views. Hindi po ganun mga idol. Kumbaga sa ano, hanggat pinahihirapan ka ng sa pagliligaw, at least nakukuha mo, ano kaya gagawin ko para makuha ko yung attention niya. Ay, lilibrehin ko ngayon. Ay, ganun. Gagawin ko ang lahat. Mga ganun po. Puro pareho din sa pag-vlog mga idol. Yung pag-vlog mga idol, gagawin mo ang lahat para makuha mo yung nananais. Pero ang akin naman target dito mga idol, hindi lang as pag-vlog, na sumahod ako, yumaman ako, sabihin na lang natin, positive tayo, wag tayo maging negative na yumaman ako. Hindi po. Kasi sabi ko nga naman, kahit maka-view lang tayo ng 10 or 5, masaya na tayo guys. Ang intention ko lang naman dito sa pag-vlog na makatulong ako sa mga kapwa content creator, yung pinagdaanan ko, yung kamalian ko, yung ano. Kaya yun po, unang-una sa lahat, gawin po talaga natin, kung ikaw ay baguhan, kasi unang-una sa lahat, bago ka pumasok sa mga vlog, siyempre titingnan talaga yung thumbnail. Yun po, dapat gandahan po natin yung thumbnail po natin. Gandahan po talaga pag i-edit. Tapos mas importante, kasi ikaw talaga yung nag-vlog, ipakita mo yung mukha mo. Kasi nung dati, nung nag-vlog ako, kasi unang niche ko, English, yung unang niche ko, pagluto. Nagluto-luto ako. Pero okay naman, marami naman nag-ano sa akin. Siguro sabi ko naman, totoo naman siguro yung pag-ano nila, or hindi. Sabi ko nga naman, hindi lang naman siguro support, kasi sabi niya, uy, magaling ka magluto, ganun, restaurant yata, chef cook ka yata, ganun. Pero sabi ko, ay salamat, umano ko. Kasi mahilig talaga ako magbasa ng mga comment. Kasi dyan nakabase yung ano natin guys. Dyan natin nakikita yung kamalian po natin. Like for example, may nagsabi na, uy, ganyanin mo yung sukat mo, ganun. Kung nakikita ko naman na tama, siyempre sinusunod po natin. At saka pag, like for example, sabihin na, yung sukat mo hindi yata tama yan, kasi totoo talaga, nangyari to talaga. Mayroon akong viewer na ako ay yung unang cooking, yung pag-cooking ko, yung viewer ko doon napuna talaga, kasi mayroon talaga viewer na nanonood talaga. Sino ba yan? Kasi kung ako naman talaga ang viewer, tapos gusto ko mag-search ng manunood. Ay, sorry, nagkakamali mga idol. Sorry kasi as a baguhan, syempre nagkakamali din tayo. Gusto ko, halimbawa ako yung manunood sa'yo, yung, di ba, nag-vlog ka. Syempre, pag gusto ko matuto magluto, syempre, titingnan ko yung masukat. Syempre, ako medyo may kaalaman na, yung sukat, hindi tama yung ano. Syempre, magkukomment ako, parang hindi yata tama yung comment mo. Kumbaga sa ano, wag po tayo masama ng loob, wag po tayo na binas tayo. Magpasalamat tayo kasi kinoreksyonan. Nangyari talaga yan sa akin. Nangyari kasi hindi ko na lang si ate. Sabi niya, hindi yata grams yung ganun, or yung ano, kasi liquid ngan solid, magkaiba yan. Sabi ko, ay, nung nabasa ko,
parang nag-iba yung intensyon ko, parang sabi ko, ay, nagpapakamagaling naman. Pero, base sa, kasi diskarte po natin, pinag-aralan ko. Tapos, tinanong ko kay Mrs., kay asawa ko na, ganun-ganun, tapos sabi na, ay, tama naman. Tama, nung natama siya, nagpasalamat ako, ay, salamat ate na koreksyonan, okay na yung views natin sa cooking, kung tutusin, sabi ko, pwede na ako pwede na ako mag-stay sa pagluluto kasi medyo okay naman, hindi naman sabihin ko na magaling ako, ganun-ganun, pero yung pagluluto ko, kumbaga sa nagre-research ako, kasi ang tayong mag-vlog, dapat kung ano yung niche mo, yun, manunod ka sa mga vlog, sa mga viral, katapos paano pagandahin, ganun-ganun. Siyempre, lahat ng bagay, pag pinaghirapan mo talaga, magiging success ka. Pero pag maging gusto mo lang hayahay, sino man mag-i-interest? Kaya yun, okay naman, nakakakuha tayo ng revenue, nakakakuha tayo ng earnings, nakakakuha tayo ng views. Pero, sa katagal-tagal na, naisip ko, na sabi ko kaya, kasi sa totoo naman talaga, hindi naman masama, hindi naman natin na mapaul dito na mag-iba-iba tayo ng niche. Ay, kumbaga sa kahiligan ba? Yung like for example, nagluluto ka, kung gusto mo magpalit ng i-vlog naman, pwede naman 'yan. Pero kung magpapalit ka naman, dapat may plano ka. Like for example, 'di ba, nagluluto na ako. Okay na, kumbaga sa successful na ako doon kasi pag nagluluto ako, may nanonood naman, magaganda yung comment, binabasa ko, okay naman. Pero pag sinabi lang thumbs up, done, alanganin tayo doon kasi pero pag nakakita ka ng mahabang comment, tapos nabase talaga sa ibig sabihin nagustuhan yung vlog natin. Nagustuhan yung vlog, tapos nag-i-improve tayo. Tapos may nagpumupuna yung kamalian mo, ibig sabihin na pero nung katagal-tagal naisip ko, ano kaya kung pasukin ko tong pag-tutorial? Kasi yung pag-tutorial, like for example, nagla-live ako kasi sa totoo mga idol, nagla-live talaga ako kasi kung tutusin, malaki talagang kita sa live. Pero sa mga susunod na vlog, ipapaliwanag natin kung paano tayo kumita at saka paano tumataas yung natin sa pag-live kasi malaki talagang kalaunan, di okay naman yung pagluto ko. Sabi ko, maski kaya pasukin ko itong tutorial kasi hindi naman ako magaling. Maraming nagtatanong, Sir Richard, ano po yung ganun-ganun? Paano ba tayo ma-monetize? Paano ka na-monetize agad? Ganun-ganun. Sabi ko kaya, mas maganda kaya kung i-share ko yung nalalaman ko dito sa pag-vlog. Ay, sa pag-vlog. Yun po, pinasok ko yung tutorial. Yun po talaga, nung pumasok na ako sa tutorial, yun, pinagigihan ko, gusto ko makadagdag ng kaalaman, ang ginawa ko, nanonood ako sa kasi as a vlogger, as a nagpapaangat tayo sa live, siyempre dapat mo rin matutunan dito sa pag-vlog kasi yung mga baguhan, Sir Richard, paano ba pagpapugi? Ay, pagpapugi. Sorry. Ngayon, paano ba Sir Richard ganun? Siyempre, kumbaga sa ikaw nang nagla-live, ay, baliwala lang kasi hindi mo pinag-aralan, hindi mo sasagutin. Ibig sabihin, hindi yan gaganahan. Pero kung turuan mo siya step by step, ay maganda, hindi naman ako bakla. Ay maganda, napakaganda ng kasi sinagot ako. It means, nasagot ang kagustuhan. Kumbaga sa kahit nga yung misis natin, pag hindi gusto ang kagustuhan, talagang nag-aaway kayo. Puro pareho dun sa YouTube. Pag hindi, yung mga viewer mo, pag hindi mo nasagot ang tanong, it means, hindi yan magiging masaya. Pero kung maging masagot natin, hindi man tayo as magaling, na ganyanin mo, at saka yung mga binibigay ko na tips, at saka yung mga nandun naman, pinapakita ko na, yun, maganda talaga kasi, kung nagla-live ako, like for example, Sir Richard, paano ba nakuha mo yung watch hour na 4,000? Kasi kung tutusin, isa't kalahating buwan. Pero nung pumasok talaga ako sa pag-vlog, kala ko hindi ko talaga matapos. Sabi ng classmate ko, bumayad daw ako sa watch hour, bumayad daw ako sa subscription. Pero
kasi mayroon yan time na pwede mo bayaran. Pero buti na lang, hindi ko yun pinasok na binayan kong watch hour, binayaran ko yung subscription. Buti na lang hindi ko yun pinasok. Kasi kung pinasok ko yun, ang tendency doon, ay English na naman, ang tendency doon, ako pa rin maghihirap. Kaya yun, pinaghirapan ko talaga. Hindi ko naman talaga in-expect na makukuha ko talaga isa't kalahating buwan. Hindi pa nga ako noon nag-screencast live kasi kung na ano ko yung pag-screencast live ay nako, baka napadali ng isang buwan. Kasi lahat talaga, kaya ang may advice ko sa iyo as a baguhan ka na vlogger at sa bagong pasok dito, huwag kang matakot kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang pumapasok sa isip mo, gawin mo. Like for example, ako, nagluluto ako. Nung nagluluto ako, yun, pumasok sa akin. Try ko kaya mag-vlog na tutorial. Sa totoo naman talaga, hindi naman talaga, kung makikita ko yung vlog ko, una na tutorial ako, nakakaya talaga. Pero tiniis ko talaga kasi yan talaga, paano tayo magiging master kung hindi natin uumpisahan. Yun po, puro pare ikaw ngayon kung gusto mo matuto talaga dito sa pag-vlog. Like for example, yung pag-vlog mo sa pagluluto, syempre, kung tutuusin, gawan mo ng plano. Bukas, ang i-vlog ko ay magluluto ako ng kukumplituhin mo yung ingredients, tapos i-prepare mo siya kasi, kumbaga sa ang plano mo talaga, makasahod dito kay YT at saka makakuha tayo ng views, i-prepare mo yung paminta, bawang, lasuna, ay nakapagwaray, lasuna, i-prepare mo siya kasi once na mag-vlog ka na, may gagamitin mo na. Kumbaga sa ako dati nagsasalita ko na lagyan ng sibuyas, ganun. Pero sabi nga naman, yung boses ko naman hindi naman as acute, nagiging acute. Kaya ang ginawa ko, nagano na lang ako, sinusulat ko na lang, paglalagay ko, tinatype ko doon sa editing na first put garlic, ganun. Yun po ang ginawa ko kasi kung wala sa plano ay vlog ako ngayon, magluluto ako ng adobo. Edi nandito ka na nag-vlog ka, magluluto ka ng adobo. I-try, naranasan ko na talaga yan. Di mamaya ganun, ay bawang ay suka ganun. Natatagalan ka, hindi mo na na maraming nakakalimutan mo. Di nangyari yan sa akin, mga idol. Di nag-vlog na ako, di nag-adobo ako, naggawa ako ng adobo. Kalaunan, review ko yung vlog ko, hindi ko pala nalagyan ng suka. Yun po, mga idol, dapat may plano, may preparasyon. Puro pareho ba yan sa sa pupunta ka sabihin na lang natin, pupunta ka sa labanan, mga idol, kumbaga sa labanan ng paano ka kung pupunta ka, like for example, pupunta ka sa question and answer, kasi ikaw yung pinadala, matalino ka, hindi ka nag-prepare, hindi ka nag-study, hindi ka hindi ka nagtanong kung ano yung mga papasok doon. Di ang nangyari nga ka, wala ka talaga. Puro pareho din sa pag-vlog. Kung hindi mo yan i-prepare, kung wala ka sa plano, ang mangyayari dyan, bagsak yan. Kasi, pag nag-vlog ka, yung manonood pa naman, halimbawa, kung gusto mo talaga makakuha ng kaalaman sa pag-vlog, talagang, talaga yan, makikinig yan. Pero pag once na nag-stop ka ng sabihin natin nag-stop ka ng 5 minutes or 3 minutes, wala na yan, aalis na yan. Kasi sabihin, pupunta ako sa iba. Kasi marami kang pero yung sa akin naman, at di naman ako naghahangad na makakuha ko ng napakalaking views. Basta ang lang sa akin, ginawa ko lang to kasi maski magtatanong sa live, kasi hindi man ako makapag-focus, makapag-answer sa live. Kasi marami tayong ini-entertain. Ay, padikit tayo kay Kuan, dikit, lablabin po natin, pasabpo tayo guys, ganun. Hindi ko na siya mapukusan. Halimbawa, kung may nagtatanong na, Sir Richard, paano mo nakuha? Siyempre, sinasagot ko, ay,
Kung hindi mo pa alam, mag-screencast live ka, ganito ang gawin mo. Puntahan mo yung vlog ko. Oh, nangyayari talaga yan. Kaya nakakuha tayo doon ng points, nakakuha tayo ng view. Hindi man ganun kalaki yung views natin. At least na napupunta ko siya doon sa vlog ko. Kumbaga sa ano, malaking tulong sa akin at sa mga nagwawat sa akin. Kasi halimbawa, like for example, sabihin natin si Pedro, na nagtanong, Sir Richard, ano yung diskarte mo? Ba't ka pumupugi? Ay, pumupugi, hindi naman tayo pugi. Ba't ka namonetize ng isa't kalating buwan? Pero kung sa ano, kwento ko talaga kasi ang dami kong pinagdaanan. Kumbaga, pag give up talaga ako kasi kung sa FB, nag-vlog ako sa FB, ang tagal ko doon, kaya hindi ako nakapag-focus. Pero pinasok ko lang naman yon sa FB kasi strategy ko yon na makakuha ako ng subscriber doon. Kasi kung makapagkaibigan ka pag pala kaibigan ka, tapos talagang makakakuha ka doon. Kasi kung tutusin, kung gusto mo lang talaga sumikat, madali lang. Punta ka sa FB, marami talaga. Pero kung gusto mo talaga mag-successful sa pag-vlog, pasok ka dito sa YouTube. Malaki ang sinasahod talaga dito sa YouTube. Hindi ko talaga akalain na malaki talaga. Di noon, nag-focus ako doon sa FB. Namonetize tayo sa FB. Ang nangyari doon, na-disable yung payment ko. Di na-disable, ang laki, grabe, $380. Kumbaga sa nasa tumatakbo yun ng mga mahigit 20,000. Pero hindi pa ako pinanghinaan ng loob. Ay, bumalik na ako dito sa YT. At least, nakakuha na ako ng strategy kung paano mag-entertain, paano mag-live, paano magpaangat, paano makatulong. Yun po, kasi sabi nga naman, huwag kang mag-expect na kasi puro pareho lang yan sa pagtitimpla ng kape. Pag bago mo sa pagtitimpla ng kape, hindi mo yan undaspat makukuha yung lasa, hindi kanyan makaka-perfect. Pero depende na lang kung swerte mo. Swerte mo pag timpla mo, napakaganda ng timpla, sweet, napaka-sweet, maganda rin. Pero bihira lang yan mangyari. Puro pareho din sa pag-vlog. Pagpasok mo dito, hindi mo undaspat talaga makukuha yung timpla ng pag-vlog. Sabihin na lang natin timpla yung strategy, hindi mo basta-basta makukuha, kundi paghihirapan mo talaga. Pero sipag at saka diskarte, kukuha mo yan. Kasi sabi nga naman, kumbaga sa pagtimpla ng kape, kung magtitimpla ka ng kape, hindi po lahat ay perfecto. Minsan, napakapait. Napakapait, grabe mga idol, grabe talaga. Kumbaga sa mapait talaga. Kaya puro pareho din yan sa pag-vlog. Kumbaga sa pag-vlog, syempre ikaw, first time mo mag-vlog, unang-una sa lahat, napakapait talaga mga idol. Kasi, wala ka talagang viewer. Wala kang viewer. Pero, kung unti-unti mo siyang pinapasok, unti-unti mo siyang ginagawa, natututunan mo na lang. Basta kung ang gusto mo itong profesyon na to sa pag-vlog, nandito ka naman lang, bigyan mo ng pagmamahal. Kasi kung gusto ko lang mag-vlog, depende kung mayroon naman ibang nag-vlog na pang lang nila, pang palipas ng oras. Pero pag minsan may nagba-viral, tinututuunan nila. Doon na sila yun po, sabi ko nga naman, minsan mapait talaga dito sa pag-vlog. Oo, nangyayari talaga yan, promise. Duman po ako, minsan natatawa ako kung tutusin talaga, nakakaya, minsan nasasabi ko sa mga viewer ko, yung vlog ko ay nakakaya yan kasi nung una ko pa yan, nakakaya, promise, natatawa ka, nahihiya, pero sabi ko nga naman, hindi ako aabot dito kung hindi ko muna siya, akalain nyo yung mga sabi nga naman yung yung sinasabi na mga famous, pinagdaanan din yan. Ako nagpapasalamat ako talaga na talaga umabot tayo ng kumbaga sa pabor talaga sa akin si Whitey kasi kumbaga sa hindi ko lahat pinaghirapan, kumbaga sa kusang dumating, pero grabe mga idol, lahat ng ginawa ko, diskarte ko. Ayun po. At saka unang-una sa lahat, ang isasama ko pa dito about sa dito na tayo sa pag-vlog. Dapat as a baguhan, imo-monitor po natin yung mga comment section kasi diyan nababase yan. Kahit ako talaga naranasan, kumbaga sa akin, experience ko yan. Halimbawa, pupunta ako sa bagong content creator na pumapalo pa lang siya ng
300 sub, tapos ganun. Tapos pupunta ko sa comment section, tapos makikita ko dun sa comment section, wala man lang reply, wala man lang ano na ay salamat, salamat sa pagpunta. Minsan nakakaisip ako na, uy, itong vlogger na to parang hindi yata tinitingnan, hindi yata tumitingin sa mga comment section. Kaya yun, doon pa lang hindi na tayo gaganahan. Pero pag ikaw ay masipag, lahat naman talaga ng bagay, basta masipag tayong idol, aasenso talaga tayo. Kasi lahat naman, kung tutusin talaga. At saka, tibay ng loob. Kumbaga sa ano, diskarte talaga. At saka, tibay talaga. Kung matibay ang loob mo, papatok ka. Pero kung mahina ang loob mo, sasabihin, ay, pagpasok ko pa lang, ay, walang manonood. Wala na, bagsak ka na dun. Yun po ang importante sa atin, mga baguhan. Dapat titingnan po natin yung comment. Katapos, ito pa, isisingit ko lang tong advice na to. Kung gusto mo talaga mag-successful, gusto mo talaga dito sa pag-vlog, dapat kung halimbawa ikaw na baguhan, kung makikipag-engage ka, ako ang diskarte ko talaga, kasi totoo naman talaga, engagement. Para sa akin, pabor sa akin ang engagement is the key, kasi hindi naman ako dadating dito na point na dito sa pag-vlog kung hindi ko ginamit ang engagement is the key. Sa FB, ginamit ko yung engagement is the key, umangat tayo, dito ginamit ko yung engagement is the key, sa awa ng Diyos, nandito na tayo, sumasahod na tayo, successful po tayo. Pero hindi naman sabihin na engagement is the key, diyan ka na lang magpo-focus. Dapat, unang-una sa lahat, yung account natin, wag po natin pabayaan. Bago tayo makipag-engage, gawa tayo ng quality content. Sabihin man natin, hindi man natin, totoo talaga, hindi man natin yan napiperfect agad. Yung mga vlog natin, hindi yan napiperfect agad. Ayan, saglit lang po mga idol na share lang tayo. Saka ito pa mga idol, lagi ko to nakikita pag halimbawa nagla-live ako, i-share ko sa inyo, lagi ko po to nakikita na yung minsan binibigyan natin ng tips, binibigyan natin ng advice, hindi pa rin nakikinig. Pero ako talaga, pinasok ko to ng live, pinasok ko tong pag-vlog, hindi talaga ako kontento kung hindi komportable yung vlog ko. Ang may advice ko naman dito sa pag-vlog, kaya tayo dun pa lang na humihina din yung views natin sa pag-i-edit mga idol. Halimbawa, pag nag-vlog tayo ng long form video, dapat ang gawin natin, pahiga yung cellphone natin, i-video kasi pero sa mga camera wala akong alam kasi wala tayo doon afford na ibili. Ay, tama ba yung English natin? Ayan, pag mag-vlog tayo, dapat yung pahiga, pero sa susunod i-explain ko yan kasi importante talaga, pinagdaanan ko talaga yan. Pag nag-vlog tayo, pag long form video, pahiga mga idol. Katapos pag short video naman, patayo mga idol para yung yung views talaga focus, kumbaga sa full screen. Kasi minsan nakikita natin sa pag-vlog, sa pag-engage natin, hindi nila yan chine-check. Basta ako talaga, pag nangyari yan sa akin, ini-erase ko talaga. Hindi ko talaga yan tinutuloy kasi doon pa lang bagsak na tayo. Nakikita na ng mga viewer, ay itong nag-vlog na to parang medyo may pagka real talk na lang, may pagtatamad. Kasi doon pa lang hindi niya inayos pag hindi talaga ako makontento, kaya nung dati hindi ako marunong mag-edit. Si Mrs. yung nag-i-edit sa aking vlog. Aminin ko kasi mahirap man tayo. Ang nangyayari doon, nag-aaway talaga kami. Nag-aaway kami kasi sabi ko, paganyanin mo. Sabi niya, kaya ano pa ganon. Kasi doon kami nagka-problema. Kasi kung anong gusto niya, siya masusunod. Kung anong gusto ko, akin masusunod. Siyempre tayo, araw-araw na lang tayo dito sa pag-vlog. Pinag-aaralan natin kung paano natin na medyo makakuha tayo ng isang views. Sabihin natin, wag tayo milyon-milyon isang views. Siyempre, natin. Di ang nangyari doon, sabi ko, kaya kung, siyempre tayo nag-vlog, kaya kung busy si Mrs., aasa na, at saka unang-una sa lahat, mahirap pag aasa na lang tayo ng aasa. Like for example, aasa na lang tayo sa support ng mga kapwa content creator natin. Wag po, asa tayo sa mga group. Wag po, kasi ang totoo naman talaga, walang ibang magpapaangat kundi ikaw, ako,
yung sarili po natin. Yun po, yun ang halimbawa kay Mrs. na sabi ko pag nabisi, hindi ko pagtuunan ng pansin mag-edit, mapapabayaan yung pag-vlog ko. Yun po ang ginawa ko. Sabi ko sa kanya, maingay lang kami kasi para kaming pusa at aso na nag-aaway na kasi hindi ko maano kasi ang sabi ko sa kanya, ganun di maski kaya sinubukan ko ako nag-edit sa ngayon medyo nasabi niya, uy, saan mo yan na natutunan, sabi ko sa akin lang ginawa ko talaga. Di ano na kami ni Mrs. Pag-edit ko, sabi ko nasa isip ko, sabi ko pag araw-araw ko talaga, pero pareho din sa pag-vlog, kung araw-araw mo na ginagawa, matututunan mo na lang. Di sabi ko kay Mrs. Ganun, paano ko to ganun. Sabi niya, ay, sakitan ng ulo, puno na akong trabaho sa ospital, ganun. Nandyan ka pa, sabi ko, pinagtyagaan ko, ako talaga, matyaga talaga ko. Pinagtyagaan ko kahit ako pinapagalitan, minsan nasasagot ko, sabi ko, sige ko, ayaw mo ako tulungan. Sige ba, pero sa akin pa rin, ako pa rin kawawa kung ako mag-give up. Di sabi ko, ay sige na, ganun. Hasta kalaon-launan, na-master ko na rin. Na-master ko pag-edit. Hindi naman sabihin na master na kagalingan. Kasi importante talaga yung pag-i-edit. Promise yan, importante yan sa pag-i-edit. Kasi, kumbaga sa panunood pa lang, alanganin na yung video mo, wala na, aalis sila. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa vlog ko na at unang-una sa lahat guys, dapat bantayan po natin talaga yung video po natin. Dapat saan ba yun yung natin, cellphone. Ito po yung cellphone natin guys. Dapat po talaga guys, ito po as a baguhan, dapat babantayan mo talaga to. Pupunta ka sa dashboard. Pag pumunta ka sa dashboard, mga guys, hindi man ganun kaganda yung pag-vlog ko kasi hindi po talaga ako na yung dinidikta doon kasi hindi talaga tutusin talaga hindi ako magaling sa social media kasi nung hindi pa ako nag-vlog, hindi ako bihira lang ako mahilig lang ako sa YouTube manood. Pero about sa pagpipindot-pindot sa mga sign up sa ganun, si Mrs. naman yan. Ako ito yung profession ko. Pinag-aralan ko, natuto na rin po ako. Unang-una sa lahat guys ipapaliwanag ko, dapat alam po talaga natin, dapat chichik talaga tayo sa dashboard. Pindutin natin tong dashboard. Pag pumunta kayo sa dashboard, pipindutin natin yung content sa baba. Pipindutin natin sa content sa baba. Ito po ang importante po natin na ipapaliwanag sa inyo. Dapat monitor po natin to. Monitor po natin. Pupunta tayo sa content. Katapos pag pumunta tayo sa content, ang mangyayari, pipindutin natin yung content. Ito na tayo. Importante talaga to promise. Importante to. Pipindutin natin tong content. Katapos kapindot natin yung content, yun, lalabas na yan. Pag pinindot natin yung content, scroll natin pataas. Pag in-scroll natin pataas, ang mangyayari dyan, pupunta ka dito sa view performance. Dapat talaga monitor mo to kasi dyan nakasalalay yung revenue po natin, yung watch hour po natin dyan nakasalalay. Dapat titingnan mo yung views. Pag nakita mo yung views na, halimbawa ito yung views ko, medyo hindi naman siya alanganin kasi medyo green pa naman. Pero pag nagkulay gray, na yan, alanganin na yan kasi kumbaga sa mahina na. Pero yun po. Tapos ang pangalawa dyan, dapat titingnan natin yung impression click-through rate. Titingnan talaga natin yan, impression click-through rate. Pag once na magkulay gray at saka hindi magkulay green, it means doon tayo sumasabit sa thumbnail natin. Sa thumbnail natin, dyan tayo sasabit kasi ang impression click-through rate, dyan nakabase yung kung papasokin yung video natin. Kaya yun po ang sabi ko, paliwanag ko kanina na dapat pagtuunan natin ng pansin paano mag-edit, paano gumawa ng thumbnail. Kasi kung sa thumbnail pa lang pangit real talk na lang, hindi maganda yung
thumbnail natin, doon pa lang sabik na hindi na tayo pupunta ng content creator. Doon pa lang bagsak. Kahit maganda yung vlog mo, hindi papasukin kasi hindi maganda yung thumbnail mo. Yun po. At saka, ito pa, isisingit natin na tips. Dapat pag nagawa naman tayo ng magandang thumbnail, dapat yung ano natin, yung video, nagtutugma sa thumbnail natin. Kasi yung ginawa mong thumbnail, napakaganda, tapos yung video, hindi pala tugma. Doon pa lang masisira yung tiwala natin. Kumbaga sa ano, magpakatotoo na lang tayo. Gawin na lang natin ang tama. Kung, like for example, yung thumbnail natin, dapat tugma talaga. Kasi once na maganda yung thumbnail natin, katapos hindi naman maganda yung video po natin, doon pa lang, mawawalan ka na ng viewer. Hindi ka na isa-subscribe, hindi ka na papanoorin. Kasi sasabihin na, itong ano, ay maganda lang yung thumbnail, na-scam ako. Na-scam ako kasi maganda yung thumbnail, pero yung video naman niya, hindi nga umabot sa 50% na nagtutugma sa ano. Dapat magawa tayo ng thumbnail. Kung halimbawa, yung pagluluto po natin na masarap, dapat yung ano natin, nabase din sa ano po. Halimbawa, nag-ano tayo ng tutorial, yung thumbnail natin, maganda yung tutorial natin, nabase kung halimbawa, paano umangat yung subscriber, yung video natin, ganun din yung ano. Kasi minsan nagkakasalungat sila, iba yung thumbnail, iba yung ano, masisira yung tiwala ng manunood natin. Hindi niyan manunood sa'yo kasi ang sasabihin na ay sinungaling yung ano, yung vlogger, hindi tugma talaga. Ito po talaga ha, views tapos impression to click. Gandahan natin maggawa ng thumbnail kasi diyan nakabase yung ano natin, content. Diyan para pasukin, gandahan natin yung thumbnail. At saka dapat hindi sila magkasulungat. Dapat kumbaga sa ano, magkasundo sila. Kasi pag hindi magkasundo, talagang maghihiwalay talaga yan. Maghihiwalay kayo ng viewer. Ay, sana. Tapos yun to, yun ha, importante talaga yan ha. Dapat monitor talaga natin yan kasi ako lagi ko yan tinitingnan. Pero ako naman guys, yan o, kung makikita natin, dito naman tayo sa average view duration. Yan, green tayo dyan, green. Kung makikita nyo yan o, green tayo. Ibig sabihin, maganda yung performance natin. Pero yung sahod reveal ko, yung vlog ko na sahod reveal, grabe mga idol, ang ganda ng performance mga idol. Halos lahat ng nanonood, tinatapos nila kasi nasa malaki yung average talaga. Umaabot siya ng, sana all umaabot, nag-green talaga. Sabi ko, it means, nagustuhan nila yung vlog ko. Yun po talaga, dapat monitor talaga natin yan, monitor. Ayan, i-monitor natin. At saka, yun na, di ba, okay na tayo sa thumbnail. Dito naman tayo sa average duration. Importante talaga yan, magbabasa ka talaga ng comment. Kasi pag halimbawa yung content mo, dito sa average duration, humina yung performance mo, nagkulay gray, it means, sa video mo na ang may problema. Pag-iisipan mo. Halimbawa, bumaba na yung duration, it means, hindi nagustuhan yung viewer mo, ay hindi maganda yung vlog niya, umalis na, kaya bumaba yung ano. Kaya yun dapat, babasahin mo yung mga comment doon. Kung ano yung comment doon sa vlog, dapat pagtuunan mo ng pansin. Kung may magbasa sa'yo, kung nakikita mo naman na may kamalian ka, acceptance. Dapat i-accept mo, tapos i-correct mo yung mali mo. Yun po. Dito na tayo sa average duration, dapat ano siya, dapat magkulay green. Pag once na magkulay gray, it means sa pag-edit, doon ka na nagkakaano sa pag-i-edit na minsan, yun po ang kanina paliwanag ko na halimbawa nagluluto tayo, wala sa plano, hindi ka nag-prepare, kumbaga sa yung mga halimbawa yung bawang hindi mo na prepare, ang nangyari kumuha ka doon ng ilang minutes, umalis na yung viewer mo. Kaya dapat mo-monitor mo dito. Ito naman yung sahod reveal ko, okay naman kasi ano siya, sa views lang ako medyo kulang kasi yung thumbnail, kumbaga sa importante talaga natin yan pagandahin kasi halimbawa ako
gawa ako ng video tapos yung thumbnail ko ano yan, kumbaga sa ano, i-ano niyan ni algorithm, tapos pag nakita, maganda yung ano niya, yung thumbnail, ipapakita mo na yun, example, ipapalabas mo na yan ni algorithm sa 5 tao. Pag once na pumasa ka, may tatlo yung nanood sa'yo, it means, ay, nagustuhan ng mga viewer, papagbigyan ka pa ni algorithm. Pero pag sa thumbnail mo, binigyan yung manonood natin ng 5, katapos ni isa, may nanood na isa, it means, hindi maganda yung thumbnail natin, dun palang bagsak. Tapos yung isa pa, pinanood yung ano natin, pagdating naman sa duration, ang nangyari, hindi siya nanonood, bagsak tayo kay kay algorithm, bagsak na tayo, wala na, kaya doon na nga tayo, ay, sayang yung pinaghirapan ko, sayang, nag-vlog tayo, ganun. Hindi tayo nakakuha ng views. Kasi, hindi natin. Kaya, dapat pag nag-vlog po talaga tayo, i-plano po natin. I-plano kung ano, mag-research tayo, ganun. Kasi lahat naman talaga ng bagay, dapat may plano. Sa pagmamahal, dapat plinaplanuhan din yan. Sa pagpapamilya, plinaplanuhan din yan. Sa pag-vlog, lahat ng bagay, may plano. Hindi po undaspat ka lang, nagkagusto ka lang, Puro pareho din dito sa YT, strategy din yan, plaplanuhan mo yan. Halimbawa, nagla-live tayo, wala kang viewer. Wala kang viewer sa live, pero yung subscription mo, umabot ka na ng 100, umaabot ka na ng 20,000, 10,000. Samantala yung nakita mong, at saka unang-una sa lahat, singit natin, importante talaga hindi tayo maging kumpara sa kapwa content creator, kasi lahat yan pinaghirapan nila, tayo sa baguhan, papunta pa lang tayo. Kaya dapat kung makakakita tayo ng malaki ang views niya, pinaghirapan niya yan. Kung gusto natin makakuha ng malaking views, dapat paghirapan din natin, mag-research din po tayo. Ayun po, dito na tayo sa duration. Yun po, hindi maganda yung pagka-edit natin. Hindi maganda yung pagka-edit natin, at saka ang importante dito sa average duration, dapat kung ano yung vlog natin, magpakatotoo po tayo. Ako naman, okay lang sa akin kahit makakuha lang ako ng 2 views or 3 views. Basta importante, taos puso yung vlog ko na makatulong. Hindi po gusto ko tumaas, o sa halimbawa na lang, gusto ko tumaas yung duration dito sa average. Gusto ko maka 100,000. 100,000, saan kaya tayo doon? Gusto ko maka siya, kumbaga sa minadjik ko kayo. Sabi ko, ay, gawa tayo dito sa average duration, vlog ako, ganun. Ang ginawa ko, gusto ko makakuha ng views, nagsinungaling na, ganito, sumahod ako ng 300,000, sumahod ako ng 100,000, ganun. Di, tiwala sa'yo kasi ikaw vlogger, tiwala sa'yo. Sabi mo, ay, salamat, okay na ako, nakakuha ko ng views. Sa pagsisinungaling mo, nakakuha ka ng views, pero lilitaw pa rin ang katotohanan. Kumbaga sa pag lumitaw ang katotohanan na nagsisinungaling ka, yun, doon, bagsak ka. Pag bumagsak ka doon, wala ka na, hindi ka na makakalipad. Kasi, ang mangyayari doon, sasabihin na, ay, wala yan, napaka, yan, sinungaling yan, ganon. Wala na, kumbaga sa wag po natin sirain ang tiwala ng kapwa content creator, manunood po natin. Wag po natin, kumbaga sa wag po natin pagsinungalingan sila wag po natin pagsinungalingan na ganto, kasi darating din ang panahon, ikaw pa rin ang babagsak. Alam mo kung bakit babagsak? Kasi hindi ka nagpakatotoo. Ako naman okay lang kahit may views ako ngayon or wala. Okay lang, at least nakapag-perform ako. Pero kung yun po, sinasabi ko naman na kung mahina man tayo, samahan po natin ng engagement. Kasi dapat lahat ng bagay may diskarte po. Halimbawa, mahina tayo sa views, samahan natin ng engagement. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga idol kung gaano tayo mag-support ng kapwa content creator natin para makita nyo yung mga Pero mahaba pala. Dati nung nag-vlog ako, sabi ko na
Kasi wala sa plano. Minsan wala ko sa plano sa pag-vlog. Minsan natutulala ko, ay ano kaya susunod ko? Ay ano kaya? Ganun ganun. Ay ano kaya? Panay lingon-lingon ako. Pero sa katagalan, plinanuhan ko na halimbawa ganto, pinag-aaralan ko. Kasi kung dito pa lang sa pag-vlog, magkaano ka na pero isipin mo lang nagkukwento ka lang kasi kung isipin mo na nag-vlog ka minsan, na-vlog ko ka talaga. Kaba tapos hindi mo natuloy na isip pero alam niyo yung kagandahan ipapakita ko sa iyo kung paano tayo mag-support, real talk, mahina man tayo sa views kasi hindi maganda yung content natin, sinasamahan natin yan ng engagement. Kung makikita niyo yan guys, ipapakita ko mga idol. Ito po mga idol. Ito na mga guys, kung makikita nyo talaga, hindi talaga biro, hindi biro yung pagsasahod mga idol. Yan, kung makikita nyo yan, naka-play tayo sa playlist, katapos yun, naka-play tayo sa laptop. Pasensya na medyo hindi man ganun kaganda yung room namin, hindi naman masyadong makalat mga idol. Yan, kung makikita nyo talaga yan, halos talaga yan. Kasi hindi talaga, tutusin talaga, sasabihin nyo, ay si Sir Richard sumasahod, na kakatuwa naman, madali pala kunin yung sahod. Hindi po, kasi nagsusupport talaga tayo sa kapwa content creator. Nakikita nyo yan. Ilan yan na naka-play sa atin yan, yan. Kasi kung tutusin naman talaga, kung ang pinakamahirap kasi, kung nag-vlog tayo, kung isipin natin mga idol, ang kalat namin dito mga idol, ito yung kwarto namin mga idol, parang lang, pero mahal din dito yung sabi nga naman, medyo nakakatulong din yung vlog natin. Kaya, kung makikita nyo mga idol na ayan, kung makikita nyo mga idol, may kodigo ako dyan. Kung bago ako mag-vlog, nagre-research muna tayo, katapos, linilista po natin kasi mahalaga po yan. Kung baga magluluto tayo, ilista natin yung paminta, ricado, suka, ililista natin dyan. Para pag nag-vlog tayo, ikukumpleto po natin, hindi po Tapos mayroon tayong ring light. Dati hindi ko to ginagamit yung ring light kasi sabi ko wala yata gamit. Pero importante pala siya sa reflect ng ilaw kasi kung minsan para akong parang si Richard Gomez Richard Sano, hindi maganda yung niya, kaya ginamitan ko napaka lang, simple lang ng mga ginagamit ko. Ito po, pinaglumaan ko yung cellphone, pero maganda pa naman, naman siya gamitin. Tapos yun po, kasi si Mrs. maalaga siya sa gamit. Pag may mga luma, tinatabi lang niya. Tapos yan po yung laptop, at saka ito po. At saka unang-una sa lahat, ang kamalian ko talaga, nung baguhan ako, sabi ko gusto ko bumili ng laptop, gusto ko ng laptop, nadinig ni Mrs., binilhan ako niya ng laptop. Pero kung tutusin naman talaga, pwede naman siya, tutusin naman, naggamit naman siya. Pero kung as baguhan, wag po muna tayo bili-bili ng kasi ako nang hinayang talaga, bumili ako ng laptop, kaya naman pala ng cellphone. Yun po tuloy, naghirap kami, kasi binabayaran po namin buwan-buwan. Yun po, naghirap kami. Yun po, may laptop, may hindi talaga biro. Minsan, natutulog na si Mrs. ako, panay pa rin, nagwa-white ako. Sabi ni Mrs., matulog ka na di, kasi mahirap yan, mahirap pag mahirap pabayaan mo yung mo, nandyan ka na lang yan. Kaya sabi nga naman, pag may time talaga, bigyan talaga natin ng time, pahinga din ang natin, kasi mahirap pag palaging antok. Kasi pag palaging antok, mahirap tayo dyan kasi malapitin tayo ng sakit, ganun. Wag naman sana. Kaya lang, kung baguhan ka man, wag kang maatat, planuhin mo, tapos diskartihan mo, at saka makisama ka lang, maraming magtuturo sa iyo. Ayan, basta pag nakita ka ng mababait, maganda ka mag-support, yun po, kaya yun, makikita nyo yan mga idol. Ayan, tayo magpasalamat, magpapakita muna tayo mga idol. Ayan mga idol, salamat mga idol. Natapos din natin ang vlog. Dati nung nag-vlog ako, mahirap ko talaga mag-vlog kasi hindi ko minsan pero ang diskarte ko, nagre-research ako, tapos pinagplaplanuhan ko. Yun po, kaya tayo nag-successful, sumahod tayo, halos buwan-buwan tayo sumasahod. Kung tutusin talaga, kahit hindi naman ako magseryoso sa
dito sa quality content, paggawa ng quality content, kahit hindi ko yan seryosohin kasi kasi bawat tayo kapwa content creator, iba-iba yung ano natin, strategy. Mayroon magaling mag-vlog, mayroon magaling mag-live. Kung baga sa kung tutusin talaga sa sahod ko, mas malaki talaga ang sahod ko sa live. Kung sa pagbabasihan ko, kung sa sa percent, sa live at saka sa kaya sa unang-una sa lahat, salamat sa super generous natin dyan, kung nagla-live tayo, nagpapalipad. Salamat. Hindi ko na lang isa-isahin, baka magselos pa kayo mga idol. Basta ang akin lang, God bless po. Maraming salamat sa always nyo palipad at sa blessing at sa super chat. Salamat talaga. Kung tutusin, pero ginawa ko naman to kasi kung mayroong nagtatanong sa live ko, yun, blina-vlog ko. Tapos yung mga comment, binabasa ko. Yun, blina-vlog ko. Yung intention ko naman dito, hindi lang naman makasahod, kundi hindi lang talaga sahod ang iniisip ko, kundi makatulong talaga. Kasi sa FB, ang dami ko rin natulungan, pagpaangat, walang kapalit. Kasi, kumbaga sa kung tumulong ka ng kapwa content creator, wag kang humangad ng kapalit. Kasi, ang tendency doon, nabubukya ka, sabihin ko. Like, for example, engage ko siya kasi papaliparan ako. Ang nangyari, hindi ka tuloy pinaliparan, ikaw lang masasaktan. Kumbaga sa i-enjoy mo lang. Yun po, salamat talaga. Kumbaga, kanya-kanya tayong diskarte. Mayroong magaling mag-live, mayroong magaling magawa ng vlog. Kung tutusin, okay naman ako sa pagla-live. Kasi kung sa percent, nasa 80% ako sa live, yung sahod ko. Tapos yung content ko nasa 20% lang. Di ba? Manlaki. Pero mayroon naman mga vlogger na malaki yung nila, yung vlog, yung content nila malaki yung pero wala silang live. Pero ako mas maganda mga idol. Sana all Lord, sana ibigay mo to sa akin. Maganda na tayo performance sa live, 80%. Tapos dito sa content, sabihin natin mag-boom, positive na lang tayo, wag tayo negative. Positive tayo, sabihin natin mag 80%. Wow, sana all doble sahod. Doble sahod sa live, doble sahod sa content. Yahoo! Sana all na lang, mapapasana all na lang tayo doon. Kaya salamat nga pala. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Kung nagustuhan nyo itong vlog, please naman, kung mapupwede kahit isang ads lang, tapusin nyo, sapat na yun para sa akin. Kung hindi po talaga, kung gusto nyo lang ang importanteng mga details dito, yung details ba yun? Yung mga mahalagang importante, mahalagang content, pwede kayo doon. Pero kung nagmamadali kayo, pwede kayo fast forward kasi hindi po natin madidiktahan. Pero kung may pagmamahal kayo kay host, please pa-watch naman po sa ating ads kasi dyan tayo nabubuhay sa ads. Kasi sabi nga naman, minsan nagtataka ako, malaki yung views, malaki, kumbaga sa okay yung views ko, maliit yung earnings ko sa content. Mayroon naman maliit yung views ko, pero yung content, yung revenue ko mataas. It means dito sa maliit ang tinatapos nila yung ads, kaya lumaki talaga yung lumaki talaga yung earnings. Kasi dito talaga tutusin, hindi video for video yung natin, views yung kinikita natin, kundi nakadepende sa ads. Kasi pag talaga, kung malaki tayo sa ads, kung tinatapos yun. Kung halimbawa, yung mga content ko, nagtatapos sila, naku po, malaki talaga. Kaya salamat sa mga may mabubuting puso dyan na nagtatapos ng mga ads ko. Salamat talaga. Hindi ko na kayo isa-isahin. Tapos yung mga generous ang puso, salamat. Kung nagustuhan mo itong vlog, baka naman pa isang pindot ng subscribe, Richard Sarno. Kung pwede, kung nagustuhan mo itong vlog. Pero kung alanganin, okay lang, engage mo lang. Basta importante, mahalaga, mag-comment ka dyan sa baba para mabalikan kita at matulungan din kita at ma-watch ko yung watch hour mo. Yung mga video mo. Kasi kung tutusin, kung hindi ko, hindi naman tayo tutulong,
Kasi tulad ng mga ibang malaki, hindi naman lahat na malaking content creator, sakto lang sila na winawatch, hindi sila tumutulong sa maliit. Ang nangyayari, kawawa naman po. Kawawa naman po. Pero hindi naman lahat. Kaya ako pinag-ano ko talaga yan na once na ano dati yung video ko kumukuha lang tayo ng 10 views. Sabi ko ay atat na atat ako i-reply. Pero hindi naman sa pag-aano sa ngayon minsan hindi ko maubos mag-reply pero ginagawan pa rin natin ng paraan na ma-reply tapos tinitingnan talaga natin yung mga yung nagko-comment. Tapos binabalikan po natin, binibigyan natin ng engagement. Kasi basta ang susi ng tagumpay, ang may ano ko lang sa inyo, ang susi ng tagumpay, gumawa tayo ng quality content, katapos stay humble, at gandaan natin pakikisama. Kasi kung maganda naman ang content natin, quality content ay kung maganda naman yung video natin, quality content, kung hindi ka naman marunong makisama, maano ka naman, wala pa rin yan, panis pa rin yan. Sasabihin, ay maganda, may pero napakasuplado, hindi ako dun manunod. Wala pa rin. Pero kung tulad sa akin na hindi as in maganda yung content ko, syempre, masipag tayo magbalik, masipag tayo stay humble lang tayo, marunong tayo makisama. Ang nangyayari, pasang awa tayo. Ay, kahit hindi po si Sir Richard, mabait, tas masipag siya makipag-engage. Tinatapos yung ads ko, tinatapos yung video ko. Kaya yun, diskarte yan, mga idol. Aanhin mo man ang kagandahan, kung ang pag-uugali ay hindi maganda, naku po, napakamapait. Puro pareho din yan sa pag-vlog. Aanhin mo man ang kagandahan ng iyong vlog, kung ikaw ay suplado, ikaw ay masungit, wala pa rin yan, panis pa rin yan. Ganon din po yan. Pero sabi nga naman, ako, kahit hindi kagandahan yung content ko, aminin ko kasi mahirap tayo magyabang. Hindi man ganon, yung content ko, hindi man ganon kagandahan, at least, may makukuha ka dito na kunting kaalaman. At saka, syempre, stay humble lang tayo. Minsan hindi tayo mga idol. Kahit binababa na tayo, go lang. Itanggapin po natin. Kasi sabi nga naman, ang binababa ay tinataas. Ang tinataas ay binababa. Ayun, sana all ng mga hugot mga idol. Kaya salamat. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Kung mapupwede mo naman po mga idol please naman. Para pindutin nyo ang bell notification para lagi kayong updated sa mga vlog ko na mga naman. Pero hindi, tutusin. May totoo naman to mga idol kasi nakita nyo naman yung maresibo na buwan-buwan tayo. Pero ngayong buwan, gulang, laban lang. Langanin tayo sa revenue natin ngayong buwan. Gulang. Minsan, akalain nyo, kung tutusin kayong mga baguhan, sabihin nyo na kami monetize, hindi kami nagproproblema. Nagproproblema din po kami. Kasi tulad ngayon, bumababa yung performance ko, bumababa yung revenue. Pero sige, gulang, pakikisama lang tayo. Kung mahina tayo sa performance, mahina tayo sa revenue, sipagan natin makipag-engage. Kaya shout out, maraming salamat sa mga super chat, yung mga super chatter natin dyan, salamat. At saka unang-una sa lahat, yung mga nagtatapos ng itong video at saka nagwawatch sa mga ads natin, nagwawatch sa mga ads natin, salamat talaga. Hindi man natin malaking pasasalamat po talaga. Thank you very much. See you susunod na mga vlog, marami pa tayong i-vlog. Thank you very much mga idol.